Susuriin umano ng mga eksperto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para malaman kung fit na sumalang ito sa trial sa ICC. Ibinulalas naman ni Mayor Benjamin Magalong ang nalalaman nito tungkol sa ginagawang pagdinig ng ICI at si Ombudsman Boying Rimulya determinadong kumalap ng ebidensya para sa mga sangkot na politiko at ilang individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nakatakda umanong suriin ng mga experts si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bunga ng umunoy kahinaan ng kalusugan nito. Ang tanong ng karamihan, hindi kaya makaapekto or pumabor alinman sa prosecution at depensa ang nasabing mga eksperto. Tutukan natin ang sinabi ng ICC prosecutor sa report ng Politico sa politico.com.ph. Binibigyang diin ng prosecution na ang mga expert ay pinili ng registry bilang mga qualified or kwalipikado at angkop na tagasuri nang walang anumang impluensya o rekomendasyon mula sa panig ng prosecution o depensa. Kumpirmado rin nilang may buong interes at kahandaan silang makibahagi sa pagsusuri ayon sa registry. Okay, so ngayon medyo lilinaw na siguro yung magiging pahayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba? Kasi dati sinasabi niya na hindi pwedeng humarap si Tatay Digong sa paglilitis kasi bantayan sa kanyang kalusugan eh. At dahil dito sa mga kinuhang expert ng Deputy Prosecutor ng ICC, magkakaalaman talaga dito kung ano ang estado ng kalusugan ng dating Pangulo, di ba? For the record, medyo matagal na yung nakabinbing paglilitis para sa kanya. Ilang buwan na rin yan sa kulungan si FPRRD, kaya siguro marapat lang talaga na masimulan na yung paglilitis para maging fair naman pareho. Fair kay FPRRD at fair sa mga nag-aakusa sa kanya, di ba? Sa panig ni Duterte, ang hirap ng nakakulong tapos sinasabi mo na wala ka namang ginawang masama. Sa panig naman ng mga nag-aakusa, mas mahirap kung hindi masimulan ng paglilitis dahil para sa kanila, hindi lang delaying tactics yun eh. Pagbabaliwala yun sa kanilang karapatang makakuha ng hustisya. Para sa akin naman mga ka-forthwith, mas okay ang ginawa ng ICC prosecutor. Dito kasi malalaman ng lahat kung fit or hindi ang kliyente ni Nicholas Kaufman. At tingin natin, once na mapatunayan na fit siya para humarap sa paglilitis, kaagad sisimula ng ICC ang trial na yan. Kasi tagal na eh. Mahirap yun sa parehong panig, sa depensa at sa opensa, sa akusado at sa nag-aakusa. Ang dami ng isyong lumabas mula nang mahulog sa mga kamay ng ICC si Tatay Digong, di ba? Andyan yung kidnap issue, andyan yung pabalikin siya dito sa atin, at ang pinakahuli, nagpasa ng isang resolution ng Senado na maglalagay sa dating Pangulo sa house arrest. Hirit naman ng mga abogado ng biktima, parang malabo kasi nasa ICC na umano ang kaso, wala na sa Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-forthwith, walang kasiguruhan kung papanigan ng ICC ang hirit ng mga senador dito sa Pilipinas. Habang kumpirmadong sasailalim si FPRRD sa pagsusuri para sa nalalapit nitong trial, idinipensa naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kagustuhan ng ICI na panatiling sarado sa publiko ang hearing nito. Tanong, ano nga ba ang tingin ni Mayor sa estilo ng ICI? Tutukan natin ang mga sinabi ni Mayor Benji Magalong sa report ni Andrea Taginas ng ABS-CBN News. Ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding ng ICI kahit closed door. Talagang very credible. Walang anomalya. Katulad ko, nag-testify ako sa Kongreso, di ba open yung hearing? Pero nung may tinatanong na sa akin sensitibong bagay, I requested for executive privilege or executive session para masabi ko lahat. Ganon din yung ICI. Alam niyo mga ka-forthwith, ako naniniwala din ako na dapat na isa sa publiko ang hearing na ginagawa ng ICI eh. Sa tingin ko kasi, mas magiging transparent kung ipapaalam nila sa publiko or kung ipapakita nila sa publiko ang totoo nangyayari sa loob ng opisina ng ICI, di ba? Kung ano yung nangyayari kapag nagtatanong sila sa mga iniimbitahan nilang politiko para itanong kung anong alam nila sa mga ghost projects na lumabas doon sa hearing ng Senado at sa mga pasabog ni Senator Ping Lacson, di ba? Maganda sana kung ganun. Ang problema parang wala silang plano kasi iniisip ng ICI na baka hindi maging magandang resulta kung magla-livestream sila. Sa isang side, may point din naman sila. Pero ang pinupunto naman ng ating mga kababayan, dapat talaga may transparency. Well, hindi natin alam kung bibigay ang ICI sa panawagan. Pero base sa lumabas na report or sa lumalabas na report, parang wala pa rin silang planong ipalabas sa national TV ang lahat ng ginagawa nila. In fairness naman sa ICI, naglabas na rin sila ng ILBO or yung Immigration Lookout Bulletin Order kasama sa listahan ng ICI ang ilang kilalang personality tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Chis Escudero,
Cordero, Jingo Estrada at Joel Villanueva. Gayon din yung mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Ibig sabihin, malalaman ng gobyerno kung saan sila pupunta. Hindi naman sila pwede pang pigilang makaalis. Pero kahit paano, malalaman ng gobyerno na aalis sila at kung saan sila patungo, di ba? Samantala, itinalaga na si dating DOJ Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Bunga niyan, mas lumakas ang paniwala ng karamihan na may kahahantungan ang investigasyon ng ICI sa maanumalyang flood control. Tanong, ano ba talaga ang plano ni Ombudsman Remulla sa issue? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Adrian Ayali ng ABS-CBN News. Ang timeline niyan, syempre, on the evidence pa rin. Pero marami na rin kami nakukuha na evidence. Talaga sisikapin namin na mabuo ng gusto kasi nga ayaw namin kami ang maging cause ng delay. So ang timeline niyan will depend on that. Pero malamang yan, within the next few weeks kapag nag-file kami, ready na kami for trial. So PI, preliminary investigation na lang yan, pero tuloy-tuloy yan. Good news actually, no? Pero sa isang side, dapat pa rin talaga maging mapagmatsyag ang taong bayan. Kasi unang-una, hindi basta kaso to. Isang malaking kaso ang flood control project na to mga ka-Portweed. Isipin nyo ha, yung nakita ni DPWH Secretary Vince Dizon, 427 ghost projects. Matindi po yun ha. Ghost po yun. Hindi pa kasama dyan ang projects na substandard. Naging substandard dahil sa kickback na kinukuha ng mga kurap na politiko. Wala naman tayong inaakusahan dito mga ka-Portweed. Pero kung sinusundan mo yung mga balita, grabe, maiinis ka talaga. Sila na dapat na humuhubog ng kinabukasan ng bayan, sila pa ang magpapalubog sa sambayanan, di ba? Tingnan nyo yung Bulacan, hindi na sila nawala ng baha. Aminado naman sila na catch basin or sila ang sumasalo ng mga tubig sa ilang matataas na bayan kapag umuulan. Pero hindi nila deserve yung habang panahon silang maghirap sa baha, di ba? Naghihirap sila sa baha dahil sa bukod sa substandard yung projects, may mga projects talaga na hindi na talaga ginawa. Ginose na nila, kinatay na nila ang pondo para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Mabigat yun, kaya dapat mabigat din ang maging kaparusahan doon. At siguro sa pamamahala ni Ombudsman Boying Remulla, makabawi man lang ang marami nating mga kababayan sa pamamagitan ng kabi-kabila nilang kasong kakaharapin. At kung papanigan ng batas ng taong bayan, magkaroon ng conviction, di ba? Base kay Ombudsman, kakalap sila ng ebidensya at nakakakuha naman sila. Halimbawa na doon yung ghost projects malaking ebidensya na po yun. May pondo, may nanalong bidder, pero walang proyekto. Hinati-hati ng mga kupal na politiko. So maghintay tayo mga Portweed, magmatsyag dahil ang laki na nakataya dito sa flood control anomaly na to. Dapat managot ang may kasalanan dito. Naalala ko si Sec Vince Dizon minsan niya na sinabi na hindi na raw tao ang mga gumawa ng ganyan. Totoo naman hindi na sila tao at kung tao man sila, wala na silang konsensya talaga Kaya abangan natin ang susunod na hakbang ni Ombudsman Remulla. Magmamatsyag tayo mga Portweed. So guys, maraming salamat.